Guys, gumawa tayo ng seat cover. Kumontrata ako ng seat cover. Ito, umpisahan ko na siyang tabasin. Madaling araw pa lang nagtatabas na ako nitong tela na to. Kasi gagawin kong seat cover. Kumontrata kasi ako malapit lang dito sa amin. Malaki yung sopa niya. Makikita nyo rin to guys pag ito ay tapos na. At ito guys, napakahirap gawin itong ano na to, seat cover na to. Kasi ito ay malaking sopa. Pag pina-upholstery mo to, napakamahal ng bayad. So tumanggap lang ako kasi wala pa rin namang pasok sa school. Hindi pa rin kami makapagtinda. Kaya tumanggap ako ng tahiin. Nung nakaraan, bed cover, bed sheet, yung ginawa ko. Kung nakikita nyo yung in-upload ko sa YouTube. Ito naman ngayon, seat cover. Aking ginagawa. Umpisahan ko na siyang tabasin. Makikita nito hanggang sa matapos ko. Pag nagawa ko na lahat. Pag hindi ka marunong manahi, hindi mo kayang gumawa ng ganito at hindi mo kaya magtabas. Napakahirap po gumawa ng seat cover na ang pinagtatabasan ko ay sahig lang namin, flooring lang namin kasi ayaw ko din sa lamesa dahil malapad ang tela nito. Expandix po ang tela nito. Yung uso ngayon ng ano, makikita nyo to pag buo na. Mahirap din. Paulit-ulit, balik-balik ang pit ng ano ng tela. Kasi syempre para pit na pit no sa upuan na ginagawaan ko. Bihira lang ako manahin ng ganito. Pag kilala ko talaga yung nagpapagawa. Kasi pag malalayo, hindi ako gumagawa. At ito na nga po guys, inumpisahan ko ng tahiin niya. Nagpalit na ako ng freezer pot. Kasi iba ang freezer pot nito. Although ang makina ko talaga is heavy duty. Kaya lang iba-ibang pot ang ginagamit dito sa pagtatahi ng seat cover. Hindi pare-pareho. Kung gusto mo yung may raffles, magpapalit ka ng sharing pot. Magpapalit ka ng 116. Magpapalit ka ng half pot. Left and right na pot. At ito na yung pangalawang araw ng aking pananahi. Hindi ako magkanda-gaga dyan, guys. Ang bigat kasi ng tela. Alam niyo ba kung ilang yarda yung telang binuo ko dun sa sopa? 20 yards yan. Muntik pang kapusin. Kasi nga ang ganda ng sopa, ang laki. Saka expandix na yung tela niyan, yung nababanat. Tama sa sukat ang gagawin mo para pag binanat mo, fit siya doon sa tela, sa cover ng sopa. Hindi agad magandaw gaga, bigat kasi ng tela eh. Kasi ito yung IKY na Korean cotton. Korean expandix. Mahaling tela. Yan ang niluwas ko sa Maynila nung nag-upload ako nang nasa biyahe ako na nagre-reels ako. Ito yung iniluwas ko. Ito pa 2 days ko nang ginagawa. Sa isang araw, isang sopa at saka isang bali kasi yun, dalawa magkarugtong, balit 4 yung nakapatong na upuan, isang pail yung nakapatong. Kita nyo sa video guys, pag nabuo ko na. Ito yung pangalawang araw kong pananahi. 4 na araw ko din itong ginawa, yata 5, sa 5 araw. Kasi hindi ko natapos din kaagad. Siyempre may ginagawa din naman akong iba, hindi naman tuloy-tuloy yung pananahi ko. Kumbaga parang sideline ko lang ng sa pag-oras, wala akong ginagawa, tinatahi ko to, tinatabas ko yung ibang accessories. Marami tong accessories eh. Kikita niyo yung sopa, ibang style. Pero nagawa ko siyang matapos, nasa 5 araw lang naman na ginawa ko kasi may lubid yan eh, paikot.
Yung telang lubid na ginagamit sa cover ng sopa. Para ka ding nag-upholster eh. Yan. Hirap na ako ng pagbanat niyan guys. Hindi niyo lang, kung napapansin nyo lang yung kamay ko. Mabigat kasi at saka yung tela mahirap tahiin. Kumakagat siya sa ngipin. Kailangan luwagan mo yung put pataas para dumaan yung tela. Iba't ibang pot nga ang ginamit ko dito, pressure pot ng makina. Kasi yun talagang ano dito, kung ano yung nauugma na magaan siyang itahi. Yun ang ipinilalagay ko. Pero bihira ako tumanggap nito. Pero noon pa man marunong talaga ako gumawa nito. Basta malapit lang gumagawa ako. Akin ang tela niyan. Tahi at tela ang binayaran nila sa akin yan. Expensive. Ito yung pang-apat na araw ko guys ng pananahi. Ayan. O diba nakakakonsumi, kala nyo. Pero sa umaga marami ako nagagawa. Kung saan ako nakakapunta. May mga sinisingit pa ako mga trabahong gawain. Yan, naglalagay na ako ng lubid niyan sa mga kantuhan. Marami kasi yan. Pag nakita nyo naman guys, nung matapos na, talaga namang elegant. Tuwang-tuwa yung nagpagawa sa akin. Bihira nga akong gumawa ng ganito. Kalimitan, bedsheet at kortina ang tinatahi ko. Madali-daling tahiin, hindi masyadong mabigat. Yung bedsheet na coverlet, mabigat din yun kasi lalo na pag ang mga kama, yung matrimonial, yung pinakamalaking kama na Japan, ang bigat ng cover nun. Coverlet, buti kung mga fitted lang na digarter, tapos flat sheet, madali lang, yung mga punda. Pero yung coverlet, ang tagal din gawin nun. Daming tabas. Ito talagang pahirapan ang paggagawa nito. Pag hindi ka mabusisi at hindi ka marunong sa mga teknik, pati pagtatabas nito, malilingaw-lingaw yung isip mo. Ako nga, expert na ako sa pananahi. Dekada na akong nananahi ng mula 14 years old nananahi na ako. Pero, nalilimutan ko pa rin yung mga sukat-sukat, kaya pabalik-balik ako ng pagtatabas. Ang ginagawa ko, isang tabas, isang tahi, para hindi ko malimutan yung sukat. May pattern pa ako niyan. Ang hirap kayang gawin. Nag-upholstery nga ako mag-isa ng sopa namin eh. Yung pagbuo pa, pinapalitan ko talaga ng cover lahat. Na-upholstery ko ako lang mag-isa. Ito tumanggap ako kasi wala naman pa naman gaano trabaho. Ito na siya guys, natapos ko na. Kita nyo kung anong klaseng sopa yan. Ayan o. Yan, nakita nyo. Yan. Yung ginawaan ko. Akala nyo napakasimpleng gawa niyan. Double yan. Ayan o. Ayan na siya guys. Hindi lang simple yan. Ilalim at ibabaw po yan. Ay, nakapit. Kailangan yung mga kwadrado na yan. Hiwalay ang tela niyan. Hiwa-hiwalay. Isa-isa yan. Nakikita nyo. Aangatin ko pa nga yan. Tira nyo. Angat ko dyan. Yan. Nakahiwalay yan. Buo ko yan ginagawa. Ito yung pinaka-center table niya. Ang ganda tingnan. Pag nagpa-upholster ka ng ganito, tanggap nila 17,000. Kanila yung leader kunwari. Ayan o. Ang ilalim niyan, may cover din yan. Iba pa yung nakaibabaw na tela. Ayan na siya guys, yung ginagawa ko. Bali 5 araw kong ginawa. Ayan. Thank you guys.